Ang prinsipeng naging palaka. Kinabukasan ay dinala nila Wigo at Yugo ang prinsipe sa bayan. Ano bang ginagawa natin dito? Sa palasyo tayo magpunta, ang sabi ng prinsipe. Hindi sumagot sina Wigo at Yugo. Nasa pamilihan ang mga ito, at nagtatago sa ilalim ng mesa. Hanggang sa marinig nila ang dalawang namimili. Nahanap na ba ang prinsipe? Ang tanong ng isang namimili. Hindi pa, at tahimik ang palasyo, ang sagot naman ng nagtitinda. Si Prinsipe Armano ang namamahala ngayon. Ang singit naman na sabi ng isang bumibili. Napakagandang balita naman yan, ang sabi ng nagtitinda. Oo, mahusay, mabait at magaling makisama si Prinsipe Armano, ang sabi naman ng namimili. Tama ka dyan, sana ay siya na lang ang maging hari dito sa Storyland. Ang dagdag na sabi ng isang namimili. Kung ako lang din naman, ay nanaisin ko din na si Prinsipe Armano, ang ating maging hari pagdating ng araw, sadyang napakabuti niya, at malayong malayo sa pag-uugali ni Prinsipe Tasso. Ang sabi ng nagtitinda. Sumingit naman ang matandang magsasaka sa usapan. Baka may makarinig sa inyo, at makarating yan sa palasyo, kahit ganun ang ugali ni Prinsipe Tasso, ay siya pa rin ang prinsipe at ang magiging hari dito sa Storyland sa oras na siya ay makabalik. Ang sabi ng magsasaka, kung makarating ito sa palasyo, ay naaayon lang na malaman nila ang ugali ng prinsipe sa kanyang nasasakupan. Ang sagot naman ng nagtitinda, nanaisin kong si Prinsipe Armano ang maging hari, dagdag pa nito. Tama ka dyan, ako rin gugustuhin kong si Prinsipe Armano ang mamuno. Ang sang-ayon ng isang namimili. Pati rin ako, at kahit huwag nang bumalik si Prinsipe Tasso, ang sagot naman ng isang namimili. Ako din, kay Prinsipe Armano ang suporta ko, sadyang taglay niya ang mga katangian ng isang mabuting pinuno, ang sang-ayon na sabi ng isa ding namimili. Masaya ako ngayon, dahil si Prinsipe Armano ang namumuno. Alam niyo bang tuluyan ng ipinagbawal ang pagputol ng mga kahoy sa bundok ng Storyland? Talaga, napakagandang balita yan, ang sagot ng nagtitinda. Nararapat lamang na huwag putulin ang mga kahoy sa bundok ng Storyland, sadyang itong si Prinsipe Tasso lang talaga ang sang-ayon sa pagputol ng mga kahoy. Ang pahayag ng isang lalaki. At alam niyo ba na, pinasimula na rin ni Prinsipe Armano ang pagtatanim ng mga kahoy sa bundok. Ang sabi ng natitinda, masaya ako na si Prinsipe Armano ang namamahala ngayon. Kahit wag nang bumalik ang salbaheng si Prinsipe Tasso, ang sabi naman ng isang namimili. Galit naman ang prinsipe sa mga narinig nito. Maya-maya pa ay lumipat naman ang tatlong palaka sa ilalim ng upuan. Dalawang lalaki naman ang nagkukwentuhan sa bilihan ng tinapay. Wala pa rin bang balita tungkol kay Prinsipe Tasso? Ang tanong ng isang lalaki. Wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo, pero ang dinig ko ay si Prinsipe Armano ang hahalili sa pagkawala ng kanyang kapatid. Maganda yan, maasahan si Prinsipe Armano, napakabusilak ng kanyang puso, malayong malayo sa kanyang kapatid. Ang sagot ng isang lalaki. Tama ka dyan, papakinggan ka niya at aalamin ang mga bagay-bagay para makatulong siya ng mabuti, ang sabi naman ng isang lalaki. Wala kang maaasahan kay Prinsipe Tasso, utos doon, utos dyan, sigaw dito, sigaw dyan, doon siya magaling, puro yabang, ang sabi naman ng isang lalaki. Nang marinig ito ng prinsipe, ay tiningnan niyang mabuti ang lalaki, at natatandaan niya ito, isa ito sa mga taga-silbi nila. At naalala rin niya nang paalisin niya ito sa kanyang trabaho. Nagmakaawa ang lalaki, pero hindi ito pinakinggan ng prinsipe. Pinaalis niya pa rin ang lalaki, dahil nagkamali ito ng sapatos na ibinigay sa prinsipe. Walang pinalampas ang prinsipe at tinanggal sa trabaho ang lalaki. Tahimik lamang na nakatingin sina Wigo at Yugo sa prinsipe. Hindi nakatiis si Yugo. Wigo, tingin mo kilala niya yung lalaki? Ang tanong ni Yugo. Oh, hula ko dyan, baka isa sa mga nagtrabaho sa palasyo, ang sagot ni Wigo. Nagpatuloy ang bulungan ng dalawa, hanggang sa magsalita ang prinsipe. Pwede ba, tumigil na kayo, at oo, kilala ko siya, natatandaan ko, isa siya sa mga nagsilbi sa palasyo, pero pinaalis ko siya, ang masungit na sabi ng prinsipe. At bakit naman? Ang tanong ni Wigo.
Kaya nga mahal na prinsipe, bakit kaya? Ang tanong ni Yugo. Siguradong may dahilan yan, kung bakit ganun na lang ang sinabi ng lalaki, ang dagdag pa ni Yugo. Bakit? Anong nangyari mahal na prinsipe? Ang pangungilit ni Yugo. Pwede ba, tumigil na kayo, isa akong prinsipe, at nagkamali siya. Pinatawan ko lamang siya ng parusa, ang matapang na sagot ng prinsipe. Kung ganun, mukha atang mabigat ang kanyang naging kasalanan mahal na prinsipe, ang sabi ni Wigo at sinenyasan si Yugo, na huwag nang kulitin ang prinsipe. Abangan sa susunod na bahagi ng ating kwento.